Umpisa na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands para po sa kasong crimes against humanity. Ngayong araw, babasahin muna ang mga kasong kinakaharap ng Pangulo, magbibigay ng opening statements ang prosecution, defense at ang common legal representatives ng mga biktima ng madugong gera kontra droga noon ni Duterte. Wala sa pagdinig si Duterte matapos paboran ang kanyang hiling na lumiban. Si Duterte ang kauna-unahang Pilipinong presidente na nakulong sa ICC. Patuloy ang pagbabantay ng News 5 sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nanguna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano nang tinalakay sa unang bahagi ng pagdinig dyan? Hi, Bok. Andito nga ako sa International Criminal Court, ICC, The Hague, Netherlands, kung saan ginaganap ngayon ang unang araw ng confirmation of charges si former President Rodrigo Duterte. Bago ako tumayo dito, Bok, ay kalalabas ko lang doon mismo sa loob ng courtroom kung saan ang naunang natalakay pa lang, of course, yung House Rules, 'di ba? Yung mga dapat gawin ng mga panig sa panig ng prosekusyon, sa panig ng depensa, at doon din sa panig ng victims na nairerepresenta ng kanilang legal counsel. Pagkatapos doon noon ay nagpakilala din, no, ang hanay ng prosekusyon, pinakilala yung Filipino legal team, and of course sa side naman ng depensa, sa pangunguna ni Attorney Kaufman, pinakilala din niya ang kanyang legal team, and of course he also acknowledged yung Filipino legal team na binubuo nila Attorney Salpanelo, former ES Medaldea, Martin Delgra, Silvestre Bello III, and yun, no, and Alfredo Lim. Pero itong mga Filipino legal team ni former President Rodrigo Duterte, kasama namin sila sa hanay ng media. Doon sila sa may bandang unahan sa gallery. Wala sila doon mismo sa korte kung nasaan si Kaufman. Kasi nga, according din kay Attorney Salpanelo, sila ay mag-observe lang today, no? At aantay lang din natin kung ano yung mangyayari. So far, yun pa lang yung nangyayari when I left the courtroom. Bok. Okay, ulat ni Angela Lagunzad Castro live mula sa The Hague sa The Netherlands. Sa 78 biktimang nakalista sa dokumentong nilabas noon ng ICC tungkol sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, 5 lamang ang pinangalanan. Una rito, si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. na pinangalan ng sangkot sa droga noong August 2016. Inaresto noong October 2016 sa reklamong may kaugnayan sa drugs at firearms. November 5, 2016, pinagbabaril ng mga pulis si Espinosa sa loob ng isang kulungan sa Leyte. Unang nagpaputok umano si Espinosa habang hinahain sa kanya ang isang search warrant. Kasama rin si Espinosa na napatay noon ang kapwa detainee niyang si Raul Yap. Nanlaban din daw sa mga pulis si Yap. Base sa imbestigasyon ng NBI, rabaut ang nangyari kina Espinosa at Yap. Isa pa sa mga biktima, si dating Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Habang naghahain ng mga pulis ng search warrant sa kanyang bahay noong July 2017, napatay ang alkalde. Sa ulat ng mga otoridad noon, pinaputukan sila sa operasyon kaya't pinagbabaril sina Parohinog at 15 iba pa. Isa namang sibilyan na nasa drug watch list noon, si Benjamin Visda. Napatay siya ng pulis habang dinadala sa police station sa Tondo, Manila noong October 2016 dahil nang agaw umano siya ng baril at nagpaputok sa mga ito. Panghuli, ang 17 anyos na estudyanteng si Kian De Los Santos. Sa gitna po ng operasyon kontra droga noong August 2017, pinaputukan umano ni De Los Santos sa mga pulis kaya nila binaril ang menor de edad. Pero taliwas ito sa kuha noon ng CCTV. Narinig pa ng isang testigo na nagmamakawa si De Los Santos sa mga umaresto sa kanya. Ayon sa mga pulis, drug runner daw si De Los Santos pero hindi siya kasama sa anumang drug watch list noon. Kalaunan, 3 sangkot na pulis hinatulan ng murder. Sabay-sabay na panonorin ng ilang kaanak ng biktima ng drug war ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. At live po mula sa UP Diliman sa Quezon City. Nauna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong naisiparating ng mga kaanak ng drug war victims?
Para sa kaanak ng mga biktima ng madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang paraan nila para maipakita sa publiko na nagkakaisa silang lahat sa panawagan na makamit ang hustisya. Maituturing daw itong pagdinig na mahalagang pagkakataon para tuluyang mapanagot sa kaso ang dating Pangulo. Bago itong watch party, ay lumahok muna ang ilan sa kanila sa isang art therapeutic action sa Commission on Human Rights kasama ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Dumalo rin sa aktibidad ang chairperson ng CHR ni si Attorney Richard Palpalatok at iginiit niya ang kahalagahan ng pagkilala sa karanasan ng mga kaanak ng biktima para sila ay tuluyang maghilom. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay kakalimutan nila ang nangyari. Bagkus ito ay paalala sa lahat na dapat igalang ang karapatang pantao anuman ang estado sa buhay. Bok itong sinasabing activity ay mahalaga raw para nga maproseso ng mga biktima yung kanilang trauma lalo nga sa panahon ngayon na muling natatalakay yung extrajudicial killing sa war on drugs. Bok? Camille, meron bang panawagan para maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas? Meron na, Bok, katunayan naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc para hikayatin ang gobyerno na maging miyembro muli ng ICC. Ayon sa Makabayan Bloc, maipakikita nito ang commitment ng ating bansa para itaguyod ang hustisya, dignidad at rule of law. Matatanda ang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang kanilang pahayag. Okay, ulat ni Camille Samonte live mula po sa Quezon City. Susunod, mga Pinoy abroad, lumayo sa The Hague para suportahan si dating Pangulong Duterte. At pagkakapili kay Melvin Matibag bilang bagong hepe ng NBI, hindi raw gantipala ni PBBM. Yan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakasubaybay din sa confirmation of charges sa mga kaanak at taga-suporta ni dating Pangulong Duterte mula po sa Davao City. At live mula sa Davao City, nauna sa balita si News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, anong reaksyon ng mga Davaoenyo riyan? Bok, emosyonal ang mga Davaoenyo sa pagsisimula ng confirmation of charges hearings ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Isa sa nakausap namin kanina si Tatay Ping na napangiyak-ngiyak pa. Umaasa siyang makakabalik na sa bansa ang dating Pangulo at mabasura na ang kanyang kinaharap na kaso sa ICC. Ang City Hall employee naman na si Roan Abasolo, giit na inosente si Duterte. Si Nanay Evelyn naman na isang street sweeper ng lungsod na nanawagan sa kasalukuyang administrasyon na pauwiin na ang dating Pangulo. Narito ang kanilang mga naging pahayag. Walay salaan, tigulang. Butang-butangan siya sa laga, di mao, binuang na. Sana makauwi na si PRD dahil alam naman ng buong Davao City na wala talaga siyang nagawang kasalanan. Sa Marcos administration, sana pauwi na nila si Tatay Digong kasi wala naman talaga siyang kasalanan. Pangalawa, matanda na siya. Bril, may pahayag na ba ang pamilya Duterte kaugnay ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo? Bok, sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang pamilya. Pero nauna nang nabanggit ng pamangkin ni Digong na si Congressman Harold Duterte na ang mangyayaring confirmation of charges ay plain and simple politics. Kaninang umaga, nag-abang tayo kung dadalo sa isasagawang flag raising ceremony sa Davao City Hall si Mayor Baste Duterte at maging si Vice Mayor Rigo Duterte, pero wala ang mga ito. Samantala, nakadisplay naman sa labas ng opisina ni Davao City
1st District Representative Pulong Duterte ang isang malaking tarpaulin na may nakasulat na "Please pray for PRRD". Bok, wala na mga nakalatag na mga programa o aktibidad dito sa lungsod ngayong araw bilang suporta kay FPRRD. Gayunpaman, nakahanda ang kapulisan sakaling magkaroon ng pagtitipon ang mga anti at pro Duterte dito sa Davao City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Bill Montalvo live mula po sa Davao City. Dumayo mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kasabay po ng confirmation of charges hearing. At live mula sa The Hague, Netherlands, nauna sa balita si News 5 Videolante Mac Ortiz. Mac, ilarawan at pakita mo naman sa amin ang mga Pilipinong dumayo dyan sa labas ng ICC. Kasama nga natin dito sa labas ng ICC ang mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito raw ang kanilang paraan para iparating sa Pangulo, sa dating Pangulo ang kanilang suporta. Simula pa nitong weekend, pabalik-balik na sila rito para ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Kung dati napipirmi sila doon sa isang lugar, doon sa tinatawag na Duterte Street, sa labas ng detention center ng dating Pangulo, ngayon, mas pinili daw nila dito sa labas ng korte para magpakita ng puwersa. Sa katunayan, nakausap natin yung ibang supporter ng dating Pangulo, si vlogger na si Alvin Sarsate. Ang sabi ni Alvin sa atin kanina, marami raw na pumunta dito galing pa sa iba't ibang parte ng Europa, gaya ng Vienna, gaya ng Spain, gaya ng United Kingdom, at meron din galing sa Davao. Pakinggan natin ang pahayag ni Alvin. Pero mga taong lumipad pa papunta dito, actually yung iba nag-travel talaga to show their unwavering love and support, sir. I think it remains strong until today. Inaasahan po natin na maging successful po ang pag-defend ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte to challenge the presented evidences by the prosecutors in this matter. Mac, teka, mukhang lamig na lamig ka dyan Kamusta ka dyan? Malamig dito, 5 malamig. Actually, malamig dito. Okay. Actually, nandito tayo ngayon sa ang back ICC, tapos sa baba natin, yung mga supporter ng dating Pangulo, meron tayo itong programa. Ngayon sa baba. Okay. Yes, Doc. Yung ano naman, yung kabilang side naman, may nakita ka ba dyan mga sumusuporta doon sa mga biktima o sa mga nagrereklamo doon sa drug war? Yes, Doc. Bago magprograma dito yung mga pro Duterte, nagprograma dito yung Rise Up at yung Panagutin Duterte Movement. Nakita ko sa mga sila parang Justice for PJK, panagutin si dating Pangulong Duterte. Tapos, after ng programa nila, umalis sila, tapos nagpalit naman yung mga pro Duterte, at yun yung nakita nyo sa aking background ngayon. Oo. Hindi naman sila nagkakatagpo o nagkakasagutan o nagpaparinigan o nagkikiskisan. Wala naman ganon. Actually, malayo-malayo na nangyari before. Ngayon, parang matahimik sila. Parang sinabihan nila yung lamig ng weather. Malalamig yung mga ulo nila. Actually, nagkasalubong sila Tapos, nandun ako sa gitna. Parang wala naman nagkaroon tension. As of now, matahimik dito sa area ng ICC. Okay, that's good to hear. Ngayon, yung may nabanggit ka kanina mga ilan sa kanila galing sa iba't ibang mga bansa. Can you tell us kung saan galing itong mga ito? Gaano kalayo? Saan sila nakatira? Where do they stay? And how do they make a living? Mostly yun nandito, nasa taga-Netherlands, dito lang sa Hague, tsaka sa Amsterdam. Pero Saturday, may nakausap tayo from Vienna, Austria, from Spain, from United Kingdom, at parang nag-chip in lang sila para dun sa kumakita mo yung program. Tsaka alam ko may food din sila dito na parang salo-salo din sila. Kasi nga, madalas nakikita natin yung mga video nila, meron silang parang picnic o salo-salo. Wala ka ba nakitang humba dyan? Actually,
bago tayo mag-live, kausap ko yung isang yung mga parang nag-organize nila. Tapos tinanong ko kung ano yung mga food nila. Tama, tinanong ko kung meron ba, feeling ko wala, pero ang sabi nila pala wala, pero ang sabi nila, ang hinanda nila ngayong pagkain ay yung mga paborito ni former president. May banana Q, may banana cake, may dinuguan, tsaka may macaroni salad. Yun ang sinabi sa akin nung or isa sa mga organizer, Bok. May dinuguan, ha? Gumagawa sa dinuguan. Oh, yes. Yun ang pagkakasabi po sa akin, Bok, Okay, sige. yung isa sa mga organizer. Sige, maraming salamat sa iyo. Ayan ang ulat ni News 5 Vigilante na si Mac Ortiz, live po mula sa The Hague sa The Netherlands. Sa ibang balita, pumalag si bagong NBI Director Melvin Matibag sa pahayag ni Atty. Harry Roque na reward daw ng Pangulo ang kanyang posisyon. Tinagalang daw ni Matibag ang opinyon ni Roque na dati niya nakasama sa gabinete ni dating Pangulong Duterte. Pero gate ni Matibag, nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang track record kaya siya napili. Matatandang sinampahan ni Matibag ng disbarment case si Roque kaugnay sa pag-post nito sa umano'y peking video na iniuugnay sa Pangulo. Nanawagan naman si Matibag kay Roque na umuwi na sa Pilipinas. Dapat daw harapin ni Roque ang kanyang mga kaso. Napakahirap ng trabaho sa NBI, parang hindi yata gantimpala. Kung mayroong mga mananagot na aking mga kaibigan, mga kapartido at kalyado, dapat po nating papanagutin. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Leni Robredo nagkasama na naman, ngayon naman sa Malacanang. At matagal na pag-absent si Senador Bato de la Rosa, tinalakay ng mga kapwa niya, Senador. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa mga kapatid natin na kakatutok lamang sa atin, umpisa na po ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court para po sa kasong crimes against humanity. Ang inyo po napapanood, mga kapatid, ay live nakuha sa loob po ng Courtroom 1 sa The Hague, Netherlands. Dito nagaganap ang pagdinig ng Pre-Trial Chamber 1. O baka 30 minutes delayed po ito. Si Duterte ang kauna-unahang Pilipinong presidente na nakulong sa ICC. Ngayong araw, babasahin muna mga kasong kinakaharap ng Pangulo, magbibigay ng opening statements ang prosecution, defense at ang common legal representatives ng mga biktima ng mandugong gera kontra droga noon ni Pangulong Duterte. Wala po sa pagdinig si Duterte matapos paboran ang kanyang hiling na lumiban. Pero present sa pagdinig ang Filipino legal team na kinuha ng pamilya Duterte. Paglilinaw ni Atty. Salvador Panelo na isa sa 6 na abogado, observer lamang sila rito at hindi makikilahok sa pagdinig. Bukod kay Panelo, bahagi ng legal team sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating DOLE Secretary Silvestre Bello III, dating LTFRB Chief Martin Delgra, dating BIR Commissioner Cesar Dulay at dating PAGCOR President Alfredo Lim Jr. Kami lahat ng mga abogado ay mag-observe lang kami. Wala kaming inaasa, kundi makikinig kami sa kanila kung ano sabihin nila. Muling nagkasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo ngayon naman sa loob po ng Malacanang. At live po mula sa Malacanang, nauna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, kamusta ang muling pagkikita nila at sino-sino pa ang ibang kasama? Bok, nakita ulit ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo para ngayon sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Isa si Robredo sa nasa 200 mayor at gobernador na dumalo sa pagtitipon mula nga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Present ka rin sa pagtitipon sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, Pasig City Mayor Vico Soto, San Juan City Mayor Francis Zamora at si Manila Mayor Isko Moreno. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na makasama sa isang larawan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero Bok, hindi katulad noong pagkikita ni na PBBM at Mayor Leni noong Sabado sa Naga City, wala silang masyadong interaction ngayong araw. Noong Sabado, magkasama nilang ininspeksyon yung mga programa para sa Oplan kontra baha. Pero ang gate nila, Bok,
wala raw yung bahid ng politika. Okay, Julie, just to be clear, so hindi ito one-on-one meeting ni Pangulong Marcos at ni Robredo. Siya ay bahagi lamang ng 200 iba pang opisyal na kasama dyan sa pagpupulong na yan. Yes, tama, Bok. Hindi yan one-on-one meeting. Isa siyang pagtitipon para sa mga local officials o local leaders. Kaugnay nga nung launching nitong bagong programa para sa mga local leaders. Tell us about that program. Itong sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, anong layunin nito? Yes, Bok, sa ilalim nga nito, merong 57.8 billion pesos na pondo para sa local government support fund or yung tinatawag na LGSF. Sa ilalim niyan, Bok, mas mabilis or diretso na sa mga lokal na pamahalaan yung pondo. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sila naman daw kasi yung nakakaalam nung pangangailangan nung kanilang nasasakupan, kaya mabuti na diretso na nga sa kanila yung pondo. Popondohan naman yan yung mga pagpapatayo ng ospital, farm-to-market roads at maging yung pagpapalakas bukid sa sektor ng pagkain o programa para sa pagkain. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mararamdaman na daw ng publiko yung serbisyo ng gobyerno sa ilalim nito. Pakinggan natin yung pahayag ni PBBM. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Mas magiging maayos ang nutrition ng ating mga kabataan at kahit papano'y gagaan ang gastusin sa araw-araw. So, Julie, ano namang reaksyon ng mga mayor sa programang ito? Bok, para kay Pasig City Mayor Vico Soto, malaking tulong daw yung programa kasi may sigurado ng pondo yung mga proyekto. Sa ganitong paraan, maiiwasan na rin daw yung pamumulitika. Narito yung pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto. Yung maganda dito, talagang nakalaan na yung pondo per LGU. Hindi ka na magmamakawa, hindi ka na makikiusap, hindi nakalaan na talaga yung pondo. Tapos ini-empower yung LGU para kung ano yung kailangan ng LGU. Hindi yung may iba pang magsasabi sa amin na, ito yung gawin ninyo. Bok, bukod nga sa programang yan, tinanggap din ni Pangulong Bongbong Marcos yung Memorandum of Agreement para naman sa Nationwide Classroom Building Program. Nilagdaan niya ng Department of Education at saka ng mga local chief executives. Layo naman ng programang yan na matugunan yung kakulangan ng classrooms sa buong bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Julie Baisa, live po mula sa Malacanang. Nakipagpulong si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Chinese Embassy para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. At live mula sa Quezon City, nauna sa balita si Mojo Merimon Reyes. Merimon, ano mga natalakay sa pagpupulong na yan? Bok, isa sa mga napag-usapan nga ay yung Code of Conduct sa West Philippine Sea ng bansang China, pati ng iba pang claimant countries. At dinaluhan nito yung pagpulong ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Senator Erwin Tulfo. Pero Bok, hindi humarap doon sa pulong ang spokesperson ng Chinese Embassy pero may kasamang 2 iba pang opisyalang ambassador. Pero palagay ni Tulfo, bukas ang China pumirma sa nasabing COC. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. By end of March, pabalik na rito yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard na instead na magbanatan sila dun sa West Philippine Sea, South China Sea, magkaroon na lang ng cooperation like patrol, search and rescue. Sabi ni Secretary Lazaro, yung Code of Conduct na minamadali nila. Tapos every month, starting March, mayroong dialogue meeting kasama yung other countries na claimants sa West Philippine Sea, sa South China Sea, ganun din ang China. So ongoing ito kaya sabi ni Secretary Lazaro, hopefully matatapos ito by December. Merimon, napag-usapan din ba sa pagpupulong ang naging sagutan ng ilang senador, kasama na po si Tulfo, at Chinese Embassy officials kamakailan?
Bok, sa ngayon wala na raw bangayan sa pagitan ng mga senador at ng Chinese embassy officials. Ipinaliwanag din ni Tulfo sa Chinese ambassador na may freedom of speech tayo. Maging yung issue tungkol doon kay Commodore J. Tariela na pag-usapan din daw. Narito ang kanyang pahayag. Sinabi ko naman na si Tariel is under sa executive, kami is sa legislative. Tapos I was telling them na meron tayong freedom of speech dito. It's under democratic process. So sabi ko, kahit mga leaders natin dito, sinusunog yung mga effigies, sana yung mga tao. Bok, ayon pa kay Tulfo, binanggit niya sa caucus ng mga senador kaninang hapon ang napagpulungan nila ng mga opisyal ng Chinese embassy. Bok. Pero Bok, napag-usapan ba sa caucus na yan ng mga senador ang matagal ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa? Oo, Bok, napag-usapan din sa caucus yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa maging yung mga LEDAC priority bills. Ayon kay Senator Ping Lacson, wala silang umiiral na rules sa mga senador na matagal ng absent, kaya mainam daw na bisitahin muli ang mga alintuntunin ng Senado para maisama na rito ang sitwasyon ni Senator de la Rosa. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Mobile Journal Merrimon Reyes mula po sa Quezon City. Susunod, VP Sara may napili na raw na katandem sa 2028. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inendorso na sa House Justice Committee ang 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. At live po mula sa Batasang Pambansa, nauna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong susunod na mangyayari? Bok, sabi nga ni House Committee Chairperson Jervy Luistro ay agad nilang aaksyonan itong mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ia-adopt daw nila yung ginawa nilang proseso sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nang na-refer na sa House Committee on Justice itong 4 na impeachment complaints, ibig sabihin po deemed initiated o nag-umpisa na ang impeachment laban sa bise. Simula na rin ng 1-year bar rule, bawal na pong maghain ng anumang bagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa loob po yan ng 1 taon. Inaasahan namang magtatakda na rin ng schedule kung kailan nga pag-uusapan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Narito po yung pahayag ng isa sa mga endorser ng impeachment complaints na si ML Carteles Representative Leila De Lima. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Samantala, Bok, kumpiyansa naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na lulusot sa committee level itong impeachment laban sa bise. Tingin niya, may basbas ito ng liderato ng Kamara dahil inendorso pa ito mismo ng House leaders na sina Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chairperson Benny Abante. Yung ika-4 po ngayon na impeachment complaint. At may paliwanag naman dyan si Congressman Ortega. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Sarili po naming desisyon to. Actually, when I was with Manong Benny at sinabi niya na merong complainant, si Attorney Cabrera, nakita naman po namin yung complaint niya, which is very much similar po nung sa 19th Congress except for the Madriaga testimony. So, hindi naman po ako nagdalawang isip kasi nga nakikita ko naman po na very strong po yung basis. Okay, Marian, maiba naman tayo. May nabanggit si VP Sara nung isang araw na may napili na siyang running mate sa 2028. Anong alam mo tungkol dito?
Yes, Bok, tama ka. No? Sa isang ang panayam sa SMNI, sinabi ni VP Sara na may napili na raw siyang maging katandem. Pero hindi pa muna niya ito pinangalanan dahil hinihintay pa raw niya yung desisyon nito. Sabi pa ng VC, noong nakaraang taon pa raw niya na-recruit yung magiging katandem. Samantala, binaliwala naman ng ilang kongresista yung mga naging hakbang at pahayag ni VP Sara tungkol sa kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo. Hindi raw sila natatakot na babalikan sila ng VC kapag nanalo siya sa 2028. Nanindigan po sina Congressman Ortega at yung Makabayan Bloc na si VP Sara pa nga ang dapat matakot. Pakinggan po natin yung kanilang pahayag. Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. Pumupunta, namamasyal at pumupunta sa mga iba't ibang lugar. So baka kailangan ng hype. Siguro pinapalakas niya yung pundasyon niya and part siguro ng diskarte niya yun naman ligaw. I don't think may impluwensyahan or matatakot or may intimidate po yung komite. Baka she felt the need to announce or make an announcement o para pag-usapan. Pagwalda sa confidential funds, yan ang demand ng taong bayan in the same way na nanagot ang kanyang tatay para sa crimes against humanity at nasa ICC siya ngayon. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live po mula sa Batasang Pambansa. At balikan po natin ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ang inyo pong napapanood, mga kapatid, ay ang nagpapatuloy na pagdinig ng Pretrial Chamber 1. Kanina, inilatag ang 3 crimes against humanity charges laban sa dating Pangulo. Nagbigay din ng opening statement ng prosekusyon kung saan binasa ang mga krimeng iniuugnay sa madugong giyera kontra droga ni Duterte. Sunod na magsasalita ang common legal representatives of the victims at ang depensa. Manatiling nakatutok sa News 5, 1 News, 1 PH at 2 FM para sa pinakabagong balita sa confirmation hearing. Kami inyong mga kapatid sa Balitaan sa Public Service, dapat po, una sa lahat, abangan po kami ulit bukas dito sa TV5, 1 PH, RPTV, 2 TV at 105.9 True FM.